Naisip ninyo na ba kung bakit minsan ang pinakamahal, pinakabago, at pinakamakintab ninyong lure ay hindi man lang pinapansin ng mga isda? Oo, tama ang narinig ninyo. Gumastos kayo ng ilang daan o baka umabot pa ng libo para sa isang pain na akala ninyo ay magbibigay ng sandamakmak na huli. Ngunit ang totoo, ang mismong dahilan kung bakit iniiwasan ng isda ang inyong lure ay dahil sa sobrang linis at sobrang kintab nito. Sa video na ito, bubuwagin natin ang isang matagal ng paniniwala na kailangang perpekto ang itsura ng pain mo. Ipapaliwanag ko sa inyo ang nakakagulat na katotohanan kung paano gumagana ang paningin at utak ng mga isda. Pagkatapos ninyong mapanood ito, sigurado akong magbabago ang pananaw ninyo at baka kiskisin ninyo pa sa semento ang mga bago ninyong lures. Mayroon ba kayong paboritong lumang lure na mas mabisa kaysa sa bago? Pakinggan ninyo ito dahil baka nandito ang sagot na matagal na ninyong hinahanap. Bilang mga mangingisda, likas na sa atin ang maakit sa mga magaganda at makikintab na bagay kapag pumapasok tayo sa mga tindahan ng gamit pangisda. Nakikita natin ang mga bagong labas na lures na nakasabit sa istante, kumikinang sa ilalim ng maliwanag na ilaw, walang bahid ng dumi, at tila perpekto ang pagkakagawa. Nakasanayan na natin ang paniniwala na kapag mas makintab at mas kapansin-pansin ang isang bagay, mas madali itong makikita ng isda, kaya mas mabilis din natin itong mabibingwit. Ito ang dahilan kung bakit marami sa atin ang paulit-ulit na bumibili ng mga bagong gamit tuwing pakiramdam natin ay naluluma na ang ating mga pain. Ngunit hindi natin napapansin na ang kalikasan ay hindi gumagana tulad ng paningin nating mga tao. Ang aspeto na nagpapaganda sa lure sa ating mga mata ay siya ring aspeto na nagtataboy sa mga isda sa ilalim ng tubig. Napakahalaga ng paksang ito dahil maraming mangingisda ang nasasayang ang oras at pagod sa pag-iisip kung ano ang mali sa kanilang diskarte. Hindi nila alam na ang problema ay nasa mismong perpektong kondisyon ng kanilang mga gamit. Ating ilarawan ng isang karaniwang eksena sa tabing lawa o ilog. Maaga pa lamang ay gumising na kayo, dama ang malamig na hangin ng madaling araw, at puno ng pag-asa na makakabingwit ng malaking huli. Inilabas ninyo mula sa inyong kahon ang isang bagong biling lure na hindi pa nakakatikim ng tubig. Pagkahagis ninyo nito, kitang-kita ang pagkinang nito sa pagtama ng unang sinag ng araw. Nakakatuwang panoorin mula sa inyong pwesto. Ngunit lumipas ang 1 oras, 2 oras, at 3 oras, tila walang isda sa tubig. Samantala, ang katabi ninyong mangingisda na gumagamit ng isang kupas at gasgas na pain ay sunod-sunod ang nakukuha. Maiisip ninyo, may mali ba sa aking pwesto? O baka sa aking paghila? Ang katotohanan ay naroon sa kung paano nakikita ng isda ang inyong pain. Sa ilalim ng tubig, ang sobrang kinang ay hindi nangangahulugan ng pagkain. Madelas, ang isang nakakabulag na kintab ay nagmumukhang isang higanting salamin na hindi pamilyar sa kanilang kalikasan. Kailangan nating maintindihan ang sikolohiya ng mga malalaki at matatalinong isda, lalo na ang mga tinatawag nating mga mandaragit or predators. Ang mga isdang ito ay nabuhay ng matagal dahil naging maingat sila sa kanilang paligid. Nang makita nila ang inyong bagong lure na kumikinang nang walang anumang dumi, mansa, o gasgas, ang unang pumapasok sa kanilang isip ay pagdududa. Sa tunay na mundo ng kalikasan, walang nilalang na nananatiling perpekto at malinis. Ang mga maliliit na isda na kanilang kinakain ay may mga galos, may dumi mula sa putik, at madalas ay nagtatago sa pamamagitan ng pagiging kakulay ng kanilang paligid.
Kapag nakita ng isang malaking isda ang isang bagay na sobrang perpekto at nagniningning ng hindi natural, itinuturing nila itong panganib o isang patibong kaysa sa isang masarap na hapunan. Umiiwas sila dahil ang kanilang kalikasan ay nagtuturo sa kanila na mag-ingat sa mga bagay na hindi pangkaraniwan. Pag-usapan naman natin ang epekto ng malinaw na tubig. Kapag kayo ay nangingisda sa isang ilog o lawa na napakalinaw ng tubig, ang sikat ng araw ay direktang tumatagos hanggang sa ilalim. Kapag ginamit ninyo ang isang sobrang kintab na lure sa ganitong sitwasyon, ang refleksyon nito ay nagiging sobrang lakas na nakakabulag sa mga isda. Sa halip na maakit sila para kagatin ito, nasasaktan ang kanilang paningin o kaya ay nagugulat sila sa biglaang flash ng liwanag. Isipin ninyo na lamang na may biglang nagtapat ng salamin sa inyong mga mata habang kayo ay naglalakad sa ilalim ng tirik na araw. Aatras kayo, hindi ba? Ganoon din ang reaksyon ng mga isda. Sa malinaw na tubig, mas epektibo ang mga pain na may katamtamang kulay o kaya ay may mga gasgas na nagpapakalat ng liwanag sa halip na ibalik ito ng buong buo. Ang mga lumang lure ay hindi nakakabulag. Sila ay nagbibigay lamang ng banayad na refleksyon na mas kamukha ng mga totoong isda. Isa pa sa mga hindi napapansin ng maraming mangingisda ay ang isyu ng amoy at kemikal na nakakapit sa mga bagong biling gamit. Kapag nilabas ninyo ang isang lure mula sa plastik nitong lalagyan, dala-dala pa nito ang amoy ng pabrika, ng mga pintura at ng mga kemikal na ginamit upang mapanatili itong makintab. Ang mga isda, lalo na ang mga uri na umaasa ng malaki sa kanilang pangamoy tulad ng hito o mga malalaking bass, ay mabilis makapansin sa mga artipisyal na amoy na ito. Kapag inihagis ninyo ang napakalinis at bagong lure na ito sa tubig, nagiiwan ito ng bakas ng mga kemikal na nagbibigay babala sa mga isda na ang bagay na ito ay hindi buhay at hindi dapat kainin. Ito ang dahilan kung bakit minsan kahit gaano kaganda ang galaw ng pain sa tubig, sinusundan lang ito ng isda pero hindi nila kinakagat. Ang mga lumang lure na matagal nang babad sa putik, sa tubig ng ilog, at sa laway ng mga isda ay may taglay na natural na amoy na hindi nakakatakot sa mga bagong bibingwitang isda. Mapapansin din natin sa mga veteranong mangingisda ang isang kaugalian na tila nakakatawa para sa mga baguhan. Kapag bumili sila ng bagong lure, hindi nila ito agad na ginagamit ng ganoon na lamang. Madalas, makikita ninyo silang kinikiskis ito sa buhangin, pinapagulong sa lupa, o kaya ay sinasadya pang gilitan ng bahagya ang mga pintura. Ginagawa nila ito upang alisin ang sobrang kintab at tanggalin ang amoy ng pabrika. Tinatawag itong pag-break-in ng gamit. Gusto nilang magmukhang dumaan na sa matinding laban ang kanilang pain. Ang isang lure na may mga gasgas at mukhang bugbog ay mas nagmumukhang isang sugatang isda na nahihirapang lumangoy. At sa batas ng kalikasan sa ilalim ng tubig, palaging inuuna ng mga mandaragit na kainin ang mga mahihina at sugatang nilalang dahil hindi na nila kailangang mag-ubos ng maraming enerhiya para habulin ito. Ang isang perpektong lure ay nagpapakita ng lakas at kalusugan, habang ang isang bugbog na lure ay nagpapakita ng kahinaan na madaling maging biktima. Kadalasan, nakakalimutan natin na ang natural na kulay ng mga maliliit na isdang kinakain ng mga mandaragit ay hindi parating pilak na kumikinang ng walang patid. Kung inyong pagmamasdan ng maigi ang mga tunay na maliliit na isda na lumalangoy sa mababaw na bahagi ng tubig, makikita ninyo na sila ay nakakubli at pilit na nakikihalubilo sa kulay ng paligid.
Nagpapakita lamang sila ng kintab kapag sila ay biglaang pumihit o gumalaw ng mabilis para makaiwas sa panganib. Ang panandaliang pagkinang na iyon ang nagiging senyales sa malalaking isda na may pagkain na tumatakas. Ngunit kung ang inyong lure ay ginawa para kumikinang sa lahat ng anggulo at sa lahat ng oras dahil sa sobrang kinis nito, nagiging hindi ka panipaniwala ang hitsura nito. Wala namang totoong isda na nagliliwanag na parang bumbilya habang tahimik na lumalangoy. Ang patuloy na pagkinang na ito ay isa sa mga malinaw na palatandaan na nagtuturo sa isda na peke ang inyong iniaalok sa kanila. Isang magandang halimbawa ay kapag tayo ay nangingisda sa tanghaling tapat, kapag ang araw ay nasa tuktok na at direktang tumatama ang sinag sa tubig. Ang mga isda ay kadalasang naghahanap ng mga malim na lugar sa ilalim ng mga kahoy o sa makakapal na damo sa ilalim ng tubig upang makapagpahinga at mag-abang ng dadaan na pagkain. Kapag naghagis kayo ng isang napakakintab na lure sa ganitong oras, ang liwanag na umaalingaw-ngaw mula rito ay napakatindi. Sa halip na lumabas ang isda mula sa kanilang pinagtataguan upang kagat nito, lalo lamang silang magtatago. Sa ganitong mga pagkakataon, ang mga paint na may matte finish, ibig sabihin ay hindi masyadong reflektibo, o ang mga lumang gasgas na lure ang mas nagiging epektibo. Ang mga gasgas na ito ay nagsisilbing tagabasag ng liwanag kaya hindi ito masakit sa mata ng isda at mas nagmumukha itong natural na bahagi ng kapaligiran kahit nasa ilalim ng tirik na araw. Pansinin ninyo ang pag-uugali ng mga isda sa mga lugar na madalas pangingisdaan ng mga tao. Sa mga pampublikong lawa o kilalang ilog, ang mga isda doon ay tinatawag nating mga edukadong isda. Araw-araw, silang nakakakita ng iba't ibang klaseng lure mula sa dose-dosenang mangingisda. Nakita na nila ang lahat ng kulay, ang lahat ng uri ng pagkinang, at ang lahat ng pinakabagong labas sa mga tindahan. Natutunan na nilang iugnay ang labis na kintab at walang kapintasang hugis sa panganib. Kapag inihagis ninyo ang inyong pinakabagong mamahaling lure sa ganitong klasing lugar, malaki ang posibilidad na iwasan nila ito. Kabisado na nila na ang bagay na iyon ay may dalang matulis na kawit na magdadala sa kanila sa katihan. Ngunit kapag naghagis kayo ng isang bagay na iba sa karaniwan, marahil ay isang lumang lure na puno na ng pintura ng ibang kulay o may mga parte na natipak na, madalas ay doon sila nagkakamali dahil hindi ito tumutugma sa pamilyar na hugis ng panganib na nakatatak sa kanilang utak. Mayroon tayong tinatawag na mental na hadlang bilang mga tao. Napakahirap para sa atin na sirain o sadyang gasgasan ang isang bagay na binili natin ng mahal. Isipin ninyo, bumili kayo ng lure na nagkakahalaga ng mahigit 1,000 piso. Ang sarap nitong pagmasdan sa loob ng kahon. Pakiramdam natin, kapag nagasgasan ito ay mababawasan ang halaga nito o kaya ay hindi na ito gagana ng maayos. Ang takot na ito ang pumipigil sa marami upang baguhin at i-adjust ang kanilang mga gamit ayon sa kailangan ng sitwasyon. Ngunit sa mundo ng pangingisda, ang totoong halaga ng isang gamit ay sinusukat sa kung gaano karaming isda ang nahuhuli nito, hindi sa kung gaano ito kaganda tingnan habang hindi pa ginagamit. Kailangan nating basagin ang kaisipang ito at simulan nating tignan ang mga lure bilang mga kasangkapan na kailangang hubugin. Huwag kayong matakot na bawasan ng kinang nito kung iyon ang magdadala sa inyo sa matagumpay na pag-uwi na may dalang isda. Tingnan natin ang aspeto ng paggalaw o aksyon ng lure sa tubig.
Ang isang bagong gawang pain ay may perpektong balance at simetriya. Ang galaw nito ay tila napakaayos at kalkulado. Habang hinahatak ninyo ito, lumalangoy ito ng diretso at walang pagkakamali. Subalit, tulad ng napag-usapan natin kanina, ang mga tunay na isda na tumatakas o nasugatan ay hindi lumalangoy ng perpekto. Madalas silang tumabingi, humahawag ng hindi pantay, at minsan ay napapahinto kapag ang inyong lure ay may mga tama, gasgas, o kahit bahagyang nabaluktot ang mga kawit nito dahil sa katagalan, nagkakaroon ito ng hindi inaasahang paggalaw sa ilalim ng tubig. Ang pabagubagong aksyon na ito na tinatawag nating erratic movement ay mas nakaka-trigger sa hunting instinct ng malalaking isda. Nakikita nila ang inyong lumang lure hindi bilang isang piraso ng matigas na plastic, kundi bilang isang nilalang na naghihingalo at isang pagkakataon para sa mabilisang pagkain. Bumalik tayo sa isang karanasan na sigurado akong pamilyar sa nakararami. Kapag may nakasama kayong matandang mangingisda, mapapansin ninyo na may isa siyang paboritong pain na hindi niya mabitawan. Ito yung pain na walang mata dahil natanggal na, kupas na ang kulay, at nangingibabaw na ang kulay ng panloob na plastic. At ang mga hook ay medyo kalawangin na. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya ito pinapalitan at dito siya madalas makahuli. Ang tawag nila dito ay ang kanilang masuwerteng pain. Ngunit hindi ito dahil sa swerte. Ito ay dahil ang pain na iyon ay tuluyan ng umayon sa kalikasan. Nawala na ang artipisyal na kintab na nagtataboy sa isda. Nawala na ang amoy ng plastic at nagkaroon na ng kakaibang galaw dahil sa mga tama nito mula sa mga batuhan. Ang tinatawag nilang swerte ay siyensya ng kalikasan na nagpapaliwanag na ang pagiging hindi perpekto ay ang pinakamabisang paraan upang lokohin ang pandama ng mga isdang sanay na mag-ingat. Kahit sa mga madidilim na tubig, tulad ng mga ilog na kulay tsokolate pagkatapos ng ulan, ang labis na kintab ay hindi pa rin palaging sagot. Oo, kailangan natin ng konting refleksyon upang makita ito ng isda, ngunit may hangganan ito. Ang malalaking pagkakamali ay kapag gumagamit tayo ng puro pilak na kulay sa madilim na tubig dahil akala natin ito ay magiging malinaw. Ang totoo, sa madilim na tubig, ang mas epektibo ay ang kontraste at anino. Ang isang malinis at makintab na lure ay maaaring mawala ang detalye at maging isang malabong liwanag lamang. Sa kabilang banda, ang isang lure na may mga marka, gasgas, at madidilim na linya ay nagbibigay ng malinaw na hugis na madaling targetin ng mga isda. Ang isda ay mas umaasa sa hugis kaysa sa kintab kapag malabo ang tubig. Kaya kahit sa hindi magandang kondisyon ng tubig, ang pagiging masyadong malinis at makintab ay hindi nakakatulong at maaari pang magpalala ng inyong sitwasyon. Ang issue ng mga painted details, tulad ng mata ng isda sa mga lure, ay isang magandang punto rin ng diskusyon. Ang mga bagong lure ay may mga holographic at napakakintab na mga mata na dinisenyo upang makuha ang atensyon natin sa mga tindahan. Ngunit, sa katotohanan, sa ilalim ng dagat o lawa, ang mga isda ay hindi sinusuri ang inyong pain gamit ang mikroskopyo. Nakikita nila ang pangkalahatang anyo nito. Kapag ang mga holographic na mata na ito ay kumislap ng napakatalim, minsan ay naiiba ito sa natural na kislap ng isang buhay na mata ng isda. Ang mga luma at gasgas na luri, kung saan malabo na ang mga mata o minsan ay tuluyan ng nawala at napalitan ng natural na marka ng pagkagat, ay nag-aalis ng pekeng aspeto na ito. Naiiwan lamang ang pangunahing hugis na sapat na upang malinlang ang isda ng walang anumang hindi natural na kinang na maaaring magbunsod sa kanila
ng hinala at tuluyang umatras sa pag-atake. Pagdating sa pangingisda sa gabi, maraming naniniwala na kailangan ang pinakamakintab na pain upang masalo ang liwanag ng buwan. Ito ay isa ring malaking alamat na kailangang iwasto. Sa gabi, ang paningin ng mga isda ay nagbabago at sila ay mas umaasa sa pag-aninag ng hugis ng kanilang biktima laban sa liwanag ng ibabaw ng tubig o ang tinatawag na silhouette. Kapag gumamit ka ng sobrang kintab na lure sa gabi, ang kaunting liwanag mula sa labas ay napipilipit at nagdudulot ng kalituhan sa paningin ng isda na nagiging dahilan upang hindi nila matumbok ng tama ang inyong pain. Sa halip na ang pain ang kanilang kagatin, minsan ay nakakagat sila sa kawalan. Kaya kahit gabi, mas mainam ang mga pain na may madilim na kulay at mga gasgas na tumutulong upang mapanatiling solido ang hugis ng pain sa halip na itago ito sa isang hindi inaasahang kislap na nagpapababa sa tiyansa ninyong makabingwit ng huli. Kung kayo ay mapapaisip kung ano ang dapat ninyong gawin mula ngayon, ang unang hakbang ay huwag matakot na hawakan ng medyo magaspang ang inyong mga bagong gamit. Kung may nabili kayong makintab at walang bahid na lure, maaari ninyong kumuha ng manipis na papel de liha at kiskisin ng bahagya ang mga gilid at likod nito. Hindi ninyo kailangang sirain ng tuluyan, sapat na ang basagin ang sobrang kinang. Tinatawag itong paglalagay ng natural na patina. Kapag ginawa ninyo ito, inaalis ninyo ang epekto ng salamin at ginagawa ninyo itong mas kapani-paniwala bilang isang munting isda sa ilalim ng tubig. Bukod pa rito, ang pag-alis ng amoy sa pamamagitan ng pagbabad nito sa tubig ng ilog bago gamitin o ang simpleng pagpahid nito sa mga dahon at lupa ay nakakatulong ng malaki upang madagdagan ang pagiging natural ng inyong paboritong pain. Ito ay mga maliliit na detalye na kadalasan ay binabaliwala ngunit nagbibigay ng pinakamalaking pagkakaiba. Narito pa ang isang obserbasyon mula sa mga nakaranas na. Minsan, kapag nagpapahinga kayo at nakapatong lang ang inyong pain sa ilalim ng tubig na mababaw, mapapansin ninyo kung paano lumalapit ang mga maliliit na isda dito. Kapag ang lure ay bagong-bago at makintab, mapapansin ninyo na nilalapitan nila ito, subalit nangingilag sila at mabilis na lumalayo. Ramdam nila ang enerhiya ng isang artipisyal na bagay. Ngunit kapag ang nakababa ay isang lumang gasgas at kupas na pain, minsan ay hindi ito pinapansin ng mga maliliit na isda bilang banta. At kung minsan pa nga ay sinusubukan nilang kiskisin ang kanilang sarili dito. Ipinapakita nito na ang pain ninyo ay bahagi na ng kalikasan. At kapag ang pain ninyo ay komportable na sa paligid, ang mga malalaking isda na nag-aabang sa itaas o sa gilid ay mas madaling mapapaniwala na iyon ay isang natural at ligtas na target na nararapat nilang sunggaban ng buong lakas. Mahalaga ring isipin ang uri ng material na ginagamit sa mga bagong lure. Karaniwan sa mga ito ay gawa sa matigas at makintab na plastik o kaya ay pinahiran ng matatapang na proteksyon ng pintura. Ang mga kemikal na ito ay lumilikha ng isang selyo na pumipigil sa pangingisda ng anumang natural na amoy mula sa lawa na kumapit dito. Kapag gasgas na ang inyong lure, ang mga singit-singit at mga marka ng ngipin ay nagsisilbing tagahawak ng mga natural na amoy mula sa tubig. Ang mga gasgas na iyon ay pumipigil din ng mga maliliit na bula ng hangin na nagbibigay ng mas natural na pakiramdam kapag gumagalaw ito sa tubig. Kaya sa halip na isipin ninyo na ang pagkasira ng inyong pain ay isang kawalan, isipin ninyo ito bilang isang pagpapabuti. Ang inyong pain ay nag-e-evolve
mula sa pagiging isang laruan na gawa sa pabrika patungo sa isang tunay at obhetibong sandata para sa pangingisda. Para sa mga mangingisda na sanay sumali sa mga kompetisyon, alam na alam nila ang sikretong ito. Kapag malaking pera at reputasyon na ang nakataya, hindi nila isusugal ang pagkakataon sa isang pain na kalalabas lamang sa lalagyan. Mayroon silang partikular na mga kahon kung saan nakatago ang kanilang mga basag at bugbog na mga lure. Itinuturing nila itong mga kayamanan dahil sa mga araw na walang isda na kumakagat sa mga karaniwang gamit, ang mga lumang sandatang ito ang palaging nagbabangon sa kanila mula sa pagkatalo. Alam nila na ang isang isda, gaano man ito katalino, ay madaling madadala sa isang pamilyar at natural na itsura kaysa sa isang nagliliwanag at artipisyal na ilusyon. Kaya kung nais ninyong mapantayan ang level ng mga profesional, kailangan din ninyong ibaba ang inyong pagpapahalaga sa kintab at ganda at ituon ito sa pagkamit ng natural at nakakumbinsing resulta sa inyong panlilinlang sa ilalim ng tubig. Kahit ang mga tunog na nagagawa ng mga hook at singsing sa inyong bagong lure ay may kinalaman. Ang mga bagong piraso ng bakal na inilalagay sa pabrika ay nagdudulot ng napakatalim na pagkalansing kapag tumatama sa katawan ng makintab na plastik. Ang tunog na ito, kasabay ng matinding kislap, ay napakalakas na babala sa mga isda. Samantala, sa isang lumang lure, ang mga gasgas sa katawan at bahagyang kalawang o dumi sa mga bakal ay nagpapahina at nagpapakalma sa tunog na ito. Ang resulta ay isang malalim at banayad na ugong sa ilalim ng tubig na mas malapit sa tunog ng nagkikiskisang mga bato o tunog na likha ng gumagalaw na maliliit na hayop tulad ng hipon at alimasag. Pinapatunayan lamang nito na mula sa mata hanggang sa pandinig ng isda, ang isang gamit na bugbog sa karanasan ay palaging mas kaaya-aya kaysa sa isang gamit na perpekto at walang dungis na tila ba nanggaling sa kalawakan. Upang tapusin ang bahaging ito, nais kong isipin ninyo ang kalikasan sa pinakasimpleng anyo nito. Ang kalikasan ay magulo, marumi, at puno ng pagkukulang. Ang mga hayop sa ilalim ng tubig ay nabubuhay at namamatay sa isang magaspang at marahas na kapaligiran. Kung dadalhin ninyo ang isang bagay na malinis at kumikinang ng perpekto sa mundong iyon, palaging mapapansin na ito ay hindi nabibilang doon. Ang inyong layunin bilang isang mangingisda ay hindi ang ipagmalaki ang kagandahan ng inyong mga biniling gamit, kundi ang maging kasangkapan ng panlilinlang na tatanggapin ng kalikasan ng walang anumang pagdududa. Kaya sa susunod na kayo ay pupunta sa inyong paboritong pwesto, tignan ninyo ang inyong kahon ng mga gamit, piliin ang pinakapangit, ang pinakagagasgasin, at ang pinakamukhang luma sa lahat ng inyong mga pain. Magugulat kayo dahil ang pain na iniiwasan ninyong gamitin dahil sa pangit na hitsura ay siyang lalapitan ng husto ng mga isdang matagal na ninyong hinahanap. Ngayon, malinaw na siguro sa atin kung bakit hindi palaging maganda ang sobrang linis at kintab sa pagpili ng lure. Napatunayan natin na ang pagiging perpekto ng isang gamit ay maaaring maging pinakamalaking dahilan upang iwasan ito ng matatalinong isda. Ang mga nakakabulag na refleksyon, mga amoy mula sa pabrika, at ang artipisyal na galaw ay lahat nagtutulong-tulong upang bigyan ng babala ang mga predator sa ilalim ng tubig. At ang nakakagulat dito, ang mga lumang gasgas at mukhang basurang pain ninyo sa sulok ng kahon pala ang nagtataglay ng pinakamalakas na gayuma upang makabingwit ng pinakamalalaking huli. Sana ay mabago ng kaalamang ito ang inyong pagtingin sa inyong mga gamit
at hindi na kayo matakot na madumihan at magasgasan ang inyong mga paboritong lures. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsama sa isa na namang malalim na diskusyon sa mundo ng pangingisda. Kung may natutunan kayong bago sa video na ito, mangyari lamang na mag-subscribe sa aming channel upang hindi ninyo makaligtaan ang ating mga susunod na lihim. I-like ang video na ito at ibahagi ito sa inyong mga kaibigang mangingisda na mahilig bumili ng makikintab na gamit pero palaging umuuwing walang huli. Gusto ko ring malaman mula sa inyo, maglalakas loob ba kayong kiskisin ng papel de liha ang inyong mga bagong lure pagkatapos mapanood ito? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba at tuloy-tuloy nating pag-usapan ang ating mga diskarte.